inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na meron neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa Tama. atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. Tama. It is in the RDC report. If we will take a look at it, Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi ng San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Tama. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin sarili natin dito. Boom. Sa Kongreso, bakit hindi natin napondohan Boom. yung nire-request nila? Boom. Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. Stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Sila nagdudumi Yan. sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So, this coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ng DPWH with regards to maintenance, repair, and annual checkup of the San Juanico Bridge. Yaks, nakakahiya kasi inuunan nyo ang ayuda. Ang igit nyo. Oh. Leyte 4th District Representative Congressman Richard Gomez matapang na nagsalita na sa harap ng mababang kapulungan. Binasag na ang katahimikan at ang katotohanan sa kontrobersyal na tulay ng San Juanico Bridge. Pagkasira ng San Juanico Bridge, binaliwala di umano ng mababang kapulungan na pinamumunuan ng House Speaker of the House Martin Romualdez. Sa nasabing pahayag ni Richard Gomez, tila nasampal nito ng kahiyan at katotohanan ang mga ilang buhayang mambabatas sa mababang kapulungan at ang liderato ng Kamara na mas inuna pa di umano ang mga ayuda at ang minadaling impeachment trial ng Vice President Sara Duterte kaysa unahin di umano ang mas importanteng mga proyekto ngayon at tila di umano'y napabayaan na lamang at inuna pa ang kanilang mga sariling interes at mga pansariling pangarap sa pamumulitika. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila matapang na humarap at nagsalita ang 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez sa harap mismo ng mababang kapulungan. Ito'y tungkol sa pagkasira ng San Juanico Bridge. Narito ang full video kung saan tila binulabog ng Leyte 4th District Representative Congressman Richard Gomez ang Kamara sa liderato ni Martin Romualdez tungkol sa kontrobersyal na San Juanico Bridge na tila binaliwala di umano ng Kongreso. Pagkasira ng San Juanico Bridge, matagal nang ipinagbigay alam ng DPWH, ngunit hindi umano binigyan ng pansin at budget. Ayon pa sa matapang na pahayag ni Congressman Richard Gomez. Panoorin ang full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardil, sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan, nakita nyo yung preview natin. Ang lupit, no? Mga kababayan, shout out sa mga bumoto kay Tambaloslos. Big time na naman, sabi nga ni Vice Baste. Busog na naman ang mga buhaya. Oh, dahil kay Tambaloslos. Hindi ba? Wala eh. Ganun talaga. Pero ito si Goma, nakita nyo naman sa ating preview, naglabas ng malupit na ebidensya mga kababayan. Biruin mo, yung San Juanico Bridge ay talagang walang pondo. Nako, inuuna ang ayuda. Sabi nga ni Mr. Real Talker, yari ka ngayon dito. So ganito mga babae, pag-usapan natin about sa mga pondo. Biruin mo yung pondo na dapat ay popondohan na wala namang problema yung dati nung si Tatay Digong ang nakaupo. Ngayon, noong si BBM na, ang Marcoses na, no, sila Thamba na, yung San Juanico Bridge na napaka-importante sa mga kababayan natin mga Pilipino, kung saan doon ng lugar ng San Juanico Bridge ay
kinakapos na ng pondo. So ito dapat ay palaging na may maintenance. Oo, may maintenance po kasi ang bawat mga ganyan mga tulay kasi napakahaba niyan. I think nung dumaan kami diyan nasa kulang 4 kilometers yan, tinawid ng drone ko yan. So napakaganda ng tulay na yon. Pero syempre alam nyo naman pagka ganyan ay meron talagang maintenance. Yun na nga yung naging issue. Ngayon itong si Idol Richard Gomez ay matagal na palang nire-request. Ano din ang DPWH ay kailangan ng repair. No? Nagsira na nga yung San Juanico Bridge. So ngayon itong si Tamba ay nabingi. Inuna niya ang mga ayuda ng mga taong bayan. Alam mo Mr. Tamba, itong San Juanico Bridge kung ito ay may pondo, isang napakalaking ayuda na yan sa mga kababayan natin. Kaso ikaw pinepera-pera mo, my goodness. Dahil sa pangyayari na yan, ayan na nga si Idol Richard Gomez ay nagsalita na. Pakinggan, panoorin nyo pa yung full video mga kababayan kasi ang ganda nito. So dito pala mapapatunayan nyo talaga na ang mga nakaupo ngayon sa panahon na to ay hindi na malaman kung ano bang tama pa ba ang mga pinaggagawa nila. At biruin nyo, no? Yung pera ng taong bayan kung saan-saan po ay binibigay. Biruin nyo nga naman, no? Wala nang ratings itong si Tamba, nanalo pa. Syempre, busog na naman ang mga buhaya. O ganun talaga. Hayaan nyo na yan mga babayan. Basta ilang taon na lang, medyo konting tiis, medyo matagal na medyo, ano ba yan boy? Medyo o matagal pa. Same na lang yan, alam naman natin. Alam ko naman, at alam nyo naman, nasanay ang mga Pilipino sa pagtitiis. Hindi man tayo nanalo sa mga ganyan syempre, pera-pera yan Tapos pera din natin yung mga pinang-ayuda nila. So nabudol na tayo mga babayan. So susunod ay wag naman na tayo magpapabudol ulit. Yung mga binigay sa inyo o shoutout sa mga nakatanggap ng ayuda. 'Di ba? Saglit lang ubos na ang mga pinag-aayuda sa inyo. Asan na ngayon? Asan na yung mga nag-ayuda na yan? Kilala pa ba kayo? I think hindi na. Siyempre makikilala ulit kayo niyan pag tumakbo na naman. Babalikan na naman kayo niyan, bibigyan naman kayo tig 2,000, 3,000, 5,000. May balita nga ako, meron pang tig 20,000 di ba? Babawiin nila yan. Napakatangan nyo naman. Pinagpalit nyo yung maliit na pera sa mga para manalo tong mga to. Sige, pera-pera na lang. Nakabili ba kayo ng isang yero? Nakabili ba kayo ng isang kilong pako? Di ba? Kulang pa. Di wala na. Ubos ang pera na taong bayan. At itong dumating na dilubyo ng mga bagyo ay wala na maiayuda. Kita nyo naman si Vice President ay nangunguna pang tumutulong kaysa sa Pangulo. Di ba? Nasaan na pupunta? Di ba? Sabi nga ni Tatay Digong, Mr. Marcos Jr. is a weak leader. Shout out sa mga nagsasabi na hindi. Tapos mga babayan, ito, babalita ako din sa inyo. Yung mga survey na sana mapanood nyo yan dyan kwento ko lang kasi baka hindi mo pa napanood yung ibang upload natin. Pero mo sabi ni Boss Bahanat Bay, biruin mo, si Tamba ay umangat pa ang survey, ganun din si Marcos. Sabagay, pati mga nasusurvey ngayon, pati mga live stream media ay bayaran din talaga, no? Kayo maniniwala dyan, huwag kayong manood sa mga yan. At huwag kayong maniwala, dati diba, survey. Biruin mo, wala sa survey, nanalo na hindi nga pumapasok yung mga yan sa mga survey ni isang piraso, mas biglang nanalo. Itong mga nagsusurvey na to no? Hindi na kapanipiniwala kayo, magsipag-alisa na kayo dyan, huwag na kayo mag-survey na imamalabas nyo pa sa live stream media nyo, sa balita. Dudumugin lang kayo dyan ng mga bashers kasi pag magsusurvey kayo, hindi nakapanipaniwala at nakakapagtaka na rin. Hindi ba? Biruin mo si Marcos, umangat pa ang survey, tapos si BP Sara, bumaba. Yung 4 na puntos na yon napunta kay BBM. Galing nyo talaga mga idol. Idol talaga kayo mga taga-survey. Oo. Ganito mga babayan, panoorin natin itong full video. Malit lang to, konti lang to. Tapos pakasubscribe nyo po si Mr. Real Talker. Manood tayo dyan. Lalagapakin kayo ni Mr. Real Talker. Okay?
At sana pag nagustuhan niyo itong video na to, paki-like naman at paki-subscribe na lang kung hindi pa kayo nakasubscribe. No, isa po ako sa membro ng Banateros Vloggers nila, Tol J. Guevara. Yan, sa Lococholi. Shoutout sa inyo, no. At ay susunod na mga araw gagamit tayo ng laptop at mas maganda makipagkwentuhan na rin tayo sa mag-reaction tayo. Pensya na kayo at sobrang busy lang. At ngayon, bago ang lahat, bago mo yan i-play, shoutout muna sa mga kumare ko dyan na mahilig mag-like ng video natin. At siyempre, yung mga nagsasubscribe dyan, maraming salamat. So ano pang hinihintay mo, boy? I-play mo na ang video. Boom! Let's go! You know, I was once a part of the RDC 8 when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up sa RDC. So yung mga regional offices, kung anong kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na meron neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. It is in the RDC report, if we will take a look at it. Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi na ang San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin yung sarili natin dito sa Kongreso. Bakit hindi natin napondohan yung nire-request nila? Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. And when they stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Saan sila nagdudumi? Sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So in this coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ng DPWH with regards to maintenance, repair, and annual checkup of the San Juanico Bridge. Honorable Gomez, is that a manifestation or a... It is a manifestation, Mr. Speaker. Yes, Honorable Asidre. Mr. Speaker, I just would like to qualify the position of this representation. We have no arguments, and we agree that for the longest time we have been asking funding, even not only for the repair of the San Juanico Bridge, but including the construction of a second San Juanico Bridge, considering that we have already seen the wear and tear and the life of the structure itself. However, the position of this representation with regards to the privilege speech is about having to impose the restriction, the load restriction, the San Juanico Bridge without prior preparation and without prior notice to the concerned stakeholders. For the record, as I mentioned in my privilege speech, we are not against the rehabilitation. In fact, we welcome it. In fact, for the longest time, we've been asking for it. But the problem with the current situation is that the announcement was made on the same day the restriction took effect. And in that case, as the honorable colleague from Ormoc has mentioned, Congressman Gomez has mentioned, not everyone is ready to address the consequences with the changes in terms of alternative maritime routes, in terms of the adjustment in the traffic
And even as mentioned earlier, even the sanitation and the other services needed for the truckers. I think it's important to qualify that our concern stems from this. Because as mentioned earlier by the Honorable Garin, this is a matter that did not happen overnight. This is something that could have been avoided. Preparations could have been made earlier. The moment DPWDH felt that they needed to take in a consultant to make an structural integrity assessment of the bridge, should have started the need to draw contingency plans. It should have already beckoned DPWH to consider the worst scenario so that in case a situation would have been recommended that would warrant the restrictions on the bridge, then there would be a minimal disruption to the movements of goods and peoples as well as services from the islands of Leyte to Samar. We are one with the Honorable Gomez in saying that this has been a long concern of the region, having been part also of the Advisory Council of the Regional Development Council of the region. We've worked also closely in recommending funding for the second San Juanico Bridge. There is no question about that. Our concern for this matter is that this situation where we find ourselves in, wherein there was little or there was not inadequate preparation given prior to the closure or the imposition of load restrictions on the San Juanico Bridge, could have been done better. And it's important that we put this in mind because it could happen somewhere else under similar, even worse circumstances. So it's important that before such decisions of such magnitude are taken, there could have been proper coordination with the different stakeholders. Mr. Speaker, as part of last part of my manifestation, I would like to add, Mr. Speaker, kung pwede, kung matutuloy ang investigation natin, we will have to ask the committee secretary to please prepare all the requests of DPWH with regards to San Juanico at the start of 19th Congress. Because as reported, every year, every budget year, nire-request nila yon. Baka kung sakaling hindi na ibigay yun, baka tayo yung nag-remiss. Baka nakalimutan lang natin. Baka hindi natin nakita na talagang kailangan palang ponduhan ang pagpapaayos ng San Juanico Bridge, Mr. Speaker. So, part of his resolution, we ask that all records of requests coming from DPWH, ilabas po natin. Thank you. Noted. Thank you, Honorable Gomez. Presidente. Ayan, nagsasalita na si Congressman Richard Gomez. Panoorin natin. Yung nire-request nila, Pagkasira ng San Juanico Bridge, matagal nang ipinagbigay alam ng DPWH, ngunit hindi pinansin sa Kongreso ayon kay Congressman Richard Gomez. I was once a part of the RDCA when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan, kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up sa RDC. So yung mga regional offices, kung kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na mayroong neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. Tama. It is in the RDC report. If we will take a look at it, Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi ng San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Tama. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin yung sarili natin dito. Boom! Sa Kongreso, bakit hindi natin napondohan Boom! yung nire-request nila? Boom! Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. Stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Sila nagdudumi Yan. sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So
This coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ng DPWH with regards to maintenance, repair, and annual check-up of the San Juanico Bridge. Yaks, nakakahiya kasi inuunan nyo ang ayuda. Tang-igit nyo. Oh, ha? Diba? Oh. Kasi inuunan nyo yung walang kakwento-kwentang ayuda, pangmudmud sa mga tao. Eh di yung mga main problem, yung mga kailangang ayusin na dapat pondohan, hindi na napupondohan. Kasi mga hayop kayo, ha? Grabe kayo makamanipula ng pondo. Inuuna nyo yung buwisit na ayuda, hindi naman lahat makikinabang dyan. Diba mga lods? Oh, diba? Congressman Gomez, siya na mismo ni-reveal niya. Palagi nagre-request, diba, ng pondo dyan sa San Juanico Bridge, pero hindi nila pinupunduhan. Grabing korupsyon ngayon mga lods. Yung mga dapat punduhan, hindi nila pinupunduhan. Yung mga hindi dapat punduhan, pinupunduhan. Diba? Ay, nako. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalakad
ba? Gosh. Irene, o ikaw. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.